kayo dyan. Ako po si Giselle Hidalgo, isang OFW fashion designer dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Mula sa pagiging mass comm student, nagpasya si Giselle na mag-aral ng fashion design. Ang pagdidisenyo daw kasi ng damit ang passion ni Giselle, kaya walang nakapigil sa kanya para tuparin ang kanyang pangarap. This is actually the sample of the... Pagkatapos ng halos 10 taong pagsisikap, nakilala ang pangalan ni Giselle sa fashion industry. Siya ang chief designer sa Abdullah Hussein Kunji, isang malaking clothing store sa Abu Dhabi. As you see, these are the Ang kanyang mga disenyo, hinahangaan at binabalik-balikan ng kanyang mga kliyente. Sa isang fashion designer, dagdag karangalan ang magkaroon ng fashion show. At para kay Giselle, katuparan nito ng kanyang mga pangarap, ang makitang inirarampa ang kanyang mga obra. Sa ngayon, ang pagdidisenyo naman ng abaya o ang tradisyonal na damit ng mga babaeng Muslim ang kanyang pinagkakaabalahan. I added some lace to make some touch of elegance and to blend with the formal wear that the local ladies here would be wearing on with it. Kaya naman ipinagmamalaki si Giselle ng kanyang buong angkan. Hi, good afternoon. Good afternoon. Ako si Cara. Nice to meet you. Hi, kumusta? Uy, kayo ang sisters ni Giselle. Aha. Siya daw ba ang uli boy? Talaga? Youngest na. Ay, ito siya talaga. Sabi mo siyang sikat sa Abu Dhabi. Pero actually, very ano siya kasi. Low profile. Yes. Ah, talaga? Minsan kami nga nagugulat na lang din na nakikita namin sa internet na mga fashion. Meron ka palang ganyan? Yeah. He doesn't even natal ko show na everybody na Pero kayo, how do you feel na meron kayong kapatid na who dresses royalty? Yes, very, very proud of that. Nakinikinita nyo na ba talagang magiging fashion designer siya? Oo, kasi talagang mahilig mag-sketch na yan. At saka mahilig siya maglalagay siya ng kumot at siya mag-walk. Kaya kanyang opisyo pagka nasa bagay. Sabi niya, Nag-fashion show na siya dati pa. show siya. Siya mistis yan lang isa. Tinanggap ka agad nila si Giselle for who he is. Pero, nung kinuwento nila na military man daw yung tatay nila, ang inisip ko na kaagad, siguro nahirapan si Giselle to come out. Medyo niresent daw talaga ng father ni Giselle yung kanyang pagiging gay. Ang na-admire ko dito sa family na ito, sinabi kasi ng dalawang ate ni Giselle na alam namin na hindi namin mapipigilan yung kanyang pagiging gay at saka yun na yung kaliligaya niya at nakikita naman namin na mag-grow siya at magiging successful siya kung paninindigan niya kung sino talaga siya. Dalawang beses sila nag-wedding. Siyempre, pati ang kanyang pamilya nakapagsuot din ng world-class na disenyo at gawa mismo ni Giselle. Ito yung ginawa niya last kasi November. Oo. Ito yung straight from Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi niya ginawa? Oo. Kinuha pa yan sa Swarovski. Yes. Ang ganda ng material. Kaya kung titingnan niyo yung mga damit niya, talagang iniset talaga, intricate talaga, 'di ba? Tapos lalo na dito, up to the smallest, pati yung dito sa loob, kailangan nakaganon pa siya talaga. Tapos very embroidered talaga. Very proud kasi talagang lahat naman napapansin, talagang lahat sila nagagandahan and pag tinanong nila, of course, sabihin namin, si Boyet yan, yung brother ko ang gumawa niya, si Giselle. So talagang, it makes us very, very proud. Isang patunay si Giselle na ang mga Pinoy, world-class ang talento. Pero sa dami ng mga OFWs na na-interview namin dito sa OFW Diaries at kasama na dito si Giselle, itong pamilya Hidalgo, na-realize ko na
ang tunay na sukatan talaga ng tagumpay, hindi sa pera eh. Hindi mo siya masusukat sa pera, masusukat mo siya sa amount ng pride na nabibigay mo para sa iyong pamilya at para sa iyong bansa. Hindi man kalakihan ang kita ni Giselle sa Abu Dhabi bilang isang designer, malaki naman ang ambag niya sa pagbibigay ng karangalan sa bansa at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Kung meron po kayong naisikwento, masaya man o malungkot, sumulat na po kayo sa amin dito sa OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ng inyong mga kwento sa ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David.